Gaya ng mareklamo ng jeepney at bus drivers, nakakalusot din daw sa Philippine National Railways ang mga pasaherong hindi nagbabayad ng tama. Kaya naman buwan-buwan, naabot daw sa 7.5 million pesos ang kanilang lugi. Ang problema kasi, mano-mano pa rin ang ticketing system at walang mga konduktor na nag-inspeksyon ng ticket sa mga bagon. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi. Rafi? Mahigit 7 milyon nga daw piyang nalulugi kada buwan dahil sa mga tinatawag na freeloaders. Mga tawang hindi nagbabayad o di kaya naman ay kulang ang bayad tuwing sumasakay sa PNR. Bagay na lalong nagpapalala sa problema ng kakulangan ng pondo sa Philippine National Railways. God knows who does not pay. Karaniwang nakikita natin sa mga pampasaherong jeep. Simpleng paalala sa mga suking pasaherong pera muna bago para. Ang ilang jeepney driver na aming nakausap, nakakaranas daw ng mga pagkakataong nilulusutan sila ng mga pasahero. Mayroon din po minsan. Pero hindi naman talamak. Hindi naman. Marami talaga ang mga pasahero. Hindi na babayan. Bakit? Lumulusot eh. Minsan may lumulusot. Anong ginagawa niya pag gano'n? Pinababayaan na lang namin. So konti lang talaga na pwede niyong pabayaan? Oo, konti lang. Paminsan-minsan lang. Hindi naman talamak? Hindi naman. Hindi problema sa inyo? Ay, hindi naman problema eh. Honest yung mga pasahero. Naman tayo dyan eh. Pag hindi sila nagbayad, itulong na natin yun. Kahit ang ilang mga pampasaherong bus nalulusutan din. Magbayad man ng pamasahe, minsan kulang. Yan din ang reklamo ng pamunuan ng Philippine National Railways. Pero imbis na paisa-isa, aabot daw sa 30% ng mga sumasakay sa kanilang tren ang hindi nagbabayad ng tamang pamasahe. Bukod doon sa hindi pagbabayad ng ticket, maraming pasahero na ang binibili lang ay yung minimum na 10 pesos. Samantalang kung hanggang alabang tayo, dapat 25 pesos. Ang resulta, nalulugi raw sila nang aabot sa 7.5 milyong piso kada buwan. Kaya naman bagamat marami ang sumasakay sa PNR, umaabot lamang daw ang kanilang kita sa 25 milyong piso kada buwan. Subsidize ang PNR ng about 32 pesos per passenger. Ang problema, mano-mano pa rin kasi ang ticketing system sa PNR at hindi tulad sa MRT at LRT na kailangang dumaan sa turnstile, ang mga istasyon ng PNR bukas na bukas. At hindi tulad sa mga bus, wala rin namang konduktor sa mga bagon para mag-check sa mga ticket ng pasahero. Kaya ang iba, hindi na talaga nagbabayad. Si dating LTFRB Chairman at ngayon Toll Regulatory Board Consultant Alberto Swansing, muntik na hawakan ng pamunuan ng PNR noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo. Kaya naman ayon sa kanya, matagal na talagang problemang ito dahil nga sa kalumaan ng sistema sa PNR. Pero hindi lang naman daw sa Pilipinas may ganitong problema. Kahit sa mauunlad na bansa na may mga makabagong sistema, nangyayari rin daw ito. Lalo na sa mga MRTs, yung at level na MRTs, hindi kagaya dito sa atin above ground So lulundag sila sa carriageway para Pero doon kasi sa ibang bansa ganyan din, meron din. Dahil sa Germany kasi yung upgrade yung kanilang LRT So anytime pwedeng bumaba, pwedeng sumakay. Pero hindi tulad sa PNR kung saan may tigalawang security guard lamang kada istasyon. Sa ibang bansa, may transportation police para masawata ang mga pasaherong magtatangkang lumusot sa bayaran. Tinatawag silang transport police. At yun kung minsan hahanapin yung ticket. Pagka wala kang ticket na naipakita, dadamputin ka, dadaling ka sa presinto. Matutugunan nga lang daw ang problema, Pia, kapag naisaayos na ang napakalumang sistema sa 122 taong gulang na railway ng bansa. Bagay na taon-taon naman, binabaril ng Kongreso ang budget na dapat sana ay magpapaganda sa PNR. Pia? So Rafi, let's say matuloy nga yung modernization project ng PNR. Anong klaseng sistema ang pinag-iisipan nilang ipatupad? Kasi gaya nga ng sinabi ni dating Chairman Swansing, kung sa mga developed countries nga may nakakalusot pa. So paano pa kaya kahit na-modernize na yung PNR? Well, una-una, Pia, ay automated na yung gagawin. Ibig sabihin, kapag nakakuha ka ng ticket at ang binili mo ay a certain distance, kapag lumagpas ka sa distance na yon, hindi ka makakalabas. So kailangan magbayad ka ng proper na fare. Pero tulad nga natin naranasan sa ibang bansa, kahit ako naranasan ko nakita natin, kagagaling lang natin sa Europa, nakita natin na may mga tumatalon doon sa mga turnstile. Ibig sabihin, ito yung mga kailangan mong lusutan bago ka makapasok doon sa may platform mismo ng istasyon. Pero sa atin kasi may mga pinaplano sila na mas mataas yung turnstile. So ibig sabihin, hindi mo yun matatalon. Kailangan talagang bumili ka ng tamang fare para makalusot ka at makasakay sa mga bagon ng tren, Pia.
Maraming salamat, Rafi Tima.